Poso Rubio, Pangasinan. Anong ginagawa natin paghahanda bagong liparan? Good morning sa inyo mga kalapatids. Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobulov TV. Araw ng Sabado ngayon. Napakaganda ng panahon. Tignan nyo, napakalinis ng kalangitan. Time check tayo mga kalapatids. 9:23 ng umaga. Sobrang late na natin umakyat mga kalapatids dahil nga wala naman tayong gagawin sa araw na ito. At ito yung ating mga alaga ay nakapagpahinga na yung mga yan. Kaya ang gagawin muna natin sa umagang ito, pwede na siguro silang abalahin. Kaya pakakawalan na natin yung mga yan. Sige, labas. Sama-sama na sila yung ronda, pati yung inakay natin. Yan. Para kahit paano naman magka-banding naman sila na sama-samang lumilipad. Hindi na lang nga natin nagagawa yan sa mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo. Dahil nga busy na rin talaga tayo. At kahit paano naman, maganda pa rin yung ipinapakita ng ating tatlong ibon na panglipad. Kung napanood nyo yung previous episode natin mga kalapatids, napakalaki ng improvement nila. At napapansin ko, habang lumalayo, bumibilis yung ating mga alaga. Naku, daming ibon doon, oh. May nagpapa-ranging yata to mga kalapatids. Napakarami, oh. Baka sumama dyan yung isang inakay natin, yari yun. Mahahatak yan. Pag sumama dyan yung inakay natin, ibig sabihin, wala, hindi papasa. Hindi papasa sa lab test. Ayun yung mga ibon natin, natataas din oh. Ayaw patalo mga kalapatids. Tataas ng ating mga alaga. Sabik na sabik lumipad. Maya-maya, pagka bumaba yan, regardless kung ilang oras silang lumipad, papapasukin na natin yan para patukain. Ang gusto lang naman natin, makalipad sila kahit papaano. Hindi na yan sa oras, sa low flying mga kalapatids. Medyo mainit na rin. Kaya okay lang yan. Ayan sila, oh. Dito naman tayo sa ating flyer slope. May lilinisin ba tayo? Mas bukas na lang tayo siguro sa susunod maglinis. Dahil masama ang pakiramdam natin mga kalapatids. Ayan, hindi naman kailangan na todo linis mga kalapatids. Dahil yung kalinisan na yan, sa atin yung mga tao. Pero yung ating mga ibon, pagka minsan kailangan din nila yan ng mga dumi-dumi para magpagkukunan nila ng mga microbiomes kung saan magpapalakas yon sa kanilang mga immune system. Samantala ito, pinatuka ko na to. Ito, patutukain ko na rin din to siguro. Ayan, natuka na din. So, hiniwalay ko muna yan mga kalapatids para gamiting motivation, pansamantala dun sa ating ibon na si Zomba. So, susunod na natin talakayin yan dahil hindi naman natin yung ginagawa sa pagkakataong ito. Ayan, yan niya si Zomba. Pinupuntahan niya yung pares niya. At ngayong bumaba na yung ating mga alaga. Tignan niyo to mga kalapatids. O, di ba? Yung inakay natin napakahina pang lumipad. Pag sineltos niyo yan, maaaring magdapu-dapu lang yan at pagka nagutom, makikito ka sa iba. Ayun, wala na. Kaya, huwag muna kayong maging atat mga kalapatids ng kanubi sa pag-seltos-seltos. Tsaga-tsaga lang, darating din kayo dyan. Ayan, nagbababaan na yung ating mga alaga. Pagka bumaba na sila, papapasukin na natin yung mga yan. Kompleto na ba? Nasaan na yung pito natin? Naku, nawawala pa. Alright, so tawagin na natin to. Papasukin na natin tong mga to para mapakain na. Medyo tanghali na din mga kalapatids. Pinakain na natin. Kompleto ba sila? 2, 4, 6. Yan, kompleto sila mga kalapatids. So, yun, balik tayo dun sa ating mga naging resulta. Dun sa ating nakaraang pauwian. Ganda ng naging pauwian natin mga kalapatids. Kung matatandaan ninyo, kung napanood yung video, halos di pa tayo naka-ready doon. Nagkukwentuhan pa tayo tungkol dun sa ating ibon na to, yung Homer na yan. Pero dumating na yung ating mga alaga kasi ang expected na pauwian natin around 1,100 speed pababa. Pero nag 1,200 yung ating mga alaga kahapon. At habang lumalayo nga napapansin ko, mas ginaganahang lumipad yung ating mga ibon. 3 malayo ang training na lang mga kalapatids at magsisimula na yung derby. Totoo, kaya 3 yan silang inililipad natin. Actually, 4 yan sila, di ba? Kaya lang nabili na yung isang ibon natin ni Sir Gillier. At 3 na lang yung natira sa ating panglipad. Ang bala ko kasi dyan talaga mga kalapatids ay titignan ko sa kanila kung sino yung pwede nating ipasok sa entry. Kaya lang base dun sa mga naging liparan nila at pauwian mga kalapatids, performance nila sa training, parang kahit sino sa kanila pwede nating i-entry mga kalapatids. Pwede na! Ito si Zomba, bagamat medyo mabagal pero consistent siya mga kalapatids. Hindi siya ganun kabilis pero umuuwi at pabilis ng pabilis yung ating ibon, patuloy na nagde-develop.
Eto si Angel tsaka si Jessie, mabilis tong ibon na tong dalawa kaysa kay Zomba. Kaya lang nagpa-fluctuate yung ano nila, yung performance nila. Pero hindi naman ganun kalaki yung difference. So pwede pa rin mga kalapatids kung sakali nating i-entry yan. At mukha namang hindi sila hirap sa paliparan kasi kung mapapansin nyo yung nililipad nila, kung itatrack nyo yun sa mapa, left and right yan mga kalapatids. Papunta sa kaliwa, bandang Pangasinan, tapos dun sa bandang Nueva Ecija. Ganun kasi ang magiging liparan nila sa derby. Hanggang sa makarating sila sa pinakadulo, Santa Ana, Cagayan. So yun yung pinakadulo nila mga kalapatids. At ngayon, naghahanda na tayo sa derby, dun sa tatlo. Mamimili tayo. Kaya lang, yun nga, mas maganda kung tatlo na lang yung i-entry natin. Kung sakasakaling matatapos pa nila yung tatlong matitinding trainings na nalalabi. Mahaba din yun. Mga nasa around 150 plus kilometers na yun mga kalapatids. Pero kayang-kaya yan ng ating ibon. Lalo na to si Angel. Nung bata pa to, nakalipad na to ng 230 kilometers air distance kung hindi ako nagkakamali. At yung iba, yan, mukha namang matitibay yan dahil may lahing old line yan. Hindi totoo yan. Yan, hindi man ganun kabilis. Pero uuwi at uuwi. At dahil doon sa sistema na ginagawa natin, alam natin kahit papaano, matutulungan natin sila in terms of speed na mapabilis yung ating mga alaga sa pauwian. Bola lang yan. Kaya lang, ang problema, wala pa tayong pang-entry mga kalapatids. Ni isa nga wala pa tayong natatabi. Kasi nga wala rin tayo, may maraming pagkakagastusan. Tignan natin sa mga susunod, magagawa natin ng paraan. Maganda-ganda kasi yung competition doon. Mga pa-premyo din doon sa malaking club na ating liliparan. Kung sakaling papalarin, iinuman na yung ating mga ibon. At ayan, hindi ko muna kukumputin yung kanilang average speed o yung total speed nila, speed sum dun sa mga performance nila sa training. Kasi nga, hintayin na lang natin na matapos nila yung tatlo pang matitinding trainings na kanilang pagdadaanan bago yung mag first lap sa NDR proper. Tapos na tsumibog yung ating mga ibon, pero gustong-gusto pa nila mga kalapatids. Pero dahil may sinusunod tayong sistema, lalo na sa ginagawa natin pagpapatoka, hindi na natin sila bibigyan. Paghahandaan natin yung sampahan, Poso Rubio, Pangasinan, yan ang liliparin nila. Tignan natin kung magiging maganda yung pauwian nila. Medyo malayo-layo din yan, 167 kilometers air distance yung liliparin at babagtasin ng ating mga ibon. So anong ginagawa natin paghahanda bagong liparan mga kalapatids? Ayun lang, yung kaninang low fly na nakita nyo kanina na wala pa yatang 15 minutos yun 10 minutos. So yun lang, tapos pinakain natin sila. Wala na tayong bibigay o susubo-subo pa sa kanila mga kalapatids. As is na yan, hayaan lang natin sila dyan na magpahinga. So ganyan lang kasimple yung ginagawa nating sistema. Wala nang ek pa. Kung sakasakali mag-a-adjust tayo sa mga duluhan na yon mga kalapatids na kanubi. Maraming salamat sa inyong pakikitambay, pakikipagkwentuhan dito sa ating munting tambayan, Chocobolof TV. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para na sa ganun maging updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mong video na to. Naku, malaki matutulong yan para marami pa ang maabot at marating ng ating programa. Suportahan nyo ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!